dahil kagabi nawindang ako kasama ng buong Pilipinas doon sa revelasyon ni Congressman Ungab na hindi lang linabag ng mga mambabatas ang ating saligang batas dahil pinakamalaking budget ngayon sa 2025 ay ang DPWH at hindi ang DepEd. Kung hindi, abay, fill in the blanks pala ang naging budget natin. Eh di ba, sinabi na nga ni VP Sara dati na 2 tao lang talaga ang gumagawa ng budget ng Pilipinas, si Espeker at saka yung Zaldico. Pero ngayon, abay nakakabahala. Pirmadong bicameral committee report na may mga blanco na fill in the blanks na mga halaga ng budget ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno. Saan ka nakakita? Well, una, sabi ko, baka naman ang hawak lang ni Congressman Ungab ay draft na yun yung draft na pag-uusapan ng BICAM, no? Pero nung nakita ko na pirmado, bakit pumayag na pumirma yung mga miyembro ng BICAM committee ng isang BICAM committee report kung saan isinapinal na ang pangtao ng budget for 2025 na mga blankong halaga. Fill in the blanks. Nawindang talaga ako dyan bilang isang mambabatas, una-una, no? Dapat ang batas ay kompleto, lalong-lalo na kapag budget. Kaya nga, ang budget, kakaiba siya sa ibang batas na pinapasa ng Kongreso kasi po pwede magkaroon ng line item. So, importante na lahat ng line item ng budget ay merong halaga para kung ibibito yan ng presidente. Eh bakit nakablanko yung bicameral committee report ng budget ng ilang mga opisina, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung ganitong skandalosong gawain, hindi na ako nagtataka pagdating sa mga congressman. Mga mukhang kwarta talaga yan. Okay? Nanggaling naman ako dyan eh. Totoo naman po yan. Talagang puro kwarta-kwarta lang sila dyan sa mga congressman. Pero yung mga senator, ako, hindi ko binoboto yan si Grace po, pero I give her the benefit of the doubt kasi sa Amerika naman yan nag-aral, nagsimula yan sa UP. So akalain ko naman, gagawin niya ng tama ang trabaho niya bilang chairman ng Committee ng Finance na Appropriations Committee ng Kamara. At saka napakataas ang respeto ko dun sa kaibigan ko at kasama ko pa since high school pa kami na Senate President Chis Escudero. Pero pareho silang lumagda doon sa BICAM committee report ng BICAM nga ng budget na merong fill in the blanks. Bakit? Talagang ang puso ko nahulog sa sahig dahil parang wala na talaga tayong aasahan sa kahit anong mga politiko, kay congressman, kay senatong pagdating sa pera-pera. Talaga naman pag pera-pera, lumalabas ang tunay na kulay ng ating mga mambabatas. Pero talagang I feel very, very disappointed na at least yung mga taga-UP na gaya ni SP Escudero at saka ay sandali lang naman nagstay yan sa UP, isang taon lang nagstay sa UP Manila yan si Grace po, tapos lumipas sa Amerika. No? Bakit naman nila gagawin yun? Bakit? Dahil nga doon sa mga kinita nila na halos na doble ang budget ng Senado at saka yung AKAP na tagto 200 million sila. Ang cheap naman nila kung yan lang ang kapayaran nila para sa isang maanumalyang budget. Bakit ganon? Kinakailangan sagutin ng mga congressman at senatong, lalong-lalo ng mga senatong, itong revelasyon ni Congressman Ungab. Alam nyo, kaya naman bihasa itong si Congressman Ungab sa budget. Unang-una, 15 taon na yan na miyembro ng Kongreso. Okay? Yan po ay talagang walang talo sa bilang 3rd District, kung hindi ako nagkakamali, Congressman ng Davao. No? Pangalawa, naging committee chairman na yan ng Committee on Appropriations nung panahon ni Presidente Duterte. No? So alam niya talaga kung paano ginagawa yung budget. At alam niya na hindi dapat na unang-una na yung BICAM committee talagang babaguhin yung naripasong budget ng parehong Kamara at saka ng Senado. At saka alam din natin na talagang ang starting point ng budget ay yung NEP na dapat rin nirespeto ng administrasyon. Lahat naman sila administration na party members and yet sila pa mismo nagbago ng budget request ng presidente mismo. Ano yun? Parang uto-uto na lang ang presidente sa speaker at saka sa mga kongresista pagdating sa budget. Hindi po, no? At saka sigurado naman ako makakarating to sa Korte Suprema. Kaya lang ang talagang skandaloso, yung nag-approve sila ng budget na fill in the blanks. Ang tanong, sino ang nag-fill in the blanks diyan sa budget na yan na napirmahan ng presidente? Ang isa pang tanong, talaga bang meron ng linagay na halaga dyan? Kasi hanggang ngayon, wala pang printed na budget. Yan yung reklamo ni Congressman Ungab. Baka kaya wala pang printed na budget,
babaguhin nila last minute. Pwede ba yun? Nagpapasa ng pangtao ng 2025 budget na hindi natin alam kung ano talaga nakalagay sa 2025 budget? Imposible yan. At sabi nga ni Kong Ungab, dun sa katagal-tagal na niyang membro ng Congress, ngayon lang nangyari na, abay, ang tagal-tagal nang napirmahan ng budget at 30 pa ng Disyembre hanggang ngayon, wala pang printed copy ng General Appropriation Law. Pwede ba yan? Dapat nga yan pinapublish sa Official Gazette, no? So nakapagtataka talaga. Ano bang mga krimen ang ginawa nila? Nako, falsification of public document, no? Sigurado po yan, no? Pero sa akin, ang minimum na dapat mangyari, lalong-lalo na doon sa mga senatong na meron pang natitirang 3 taon na termino, dapat sila ay maparusahan ng Ethics Committee dahil yan ay malaking kapabayaan sa kanilang katungkulan, sa kanilang sinumpaang katungkulan na susundin ang itataguyod ang saligang batas at mga batas ng bayan sa paggawa ng kanilang mga katungkulan bilang senador. Kasama yan na masiguro naman na no taxation without representation. Kinakailangan yung paggastos ng kaban ng bayan ay sang-ayon sa mga sinabi ng ating mga representante at senator sa ating kongreso. Pero kung iiwan mong blank yung budget para sa 2025, sinong inaasahan mong magbabantay doon sa kaban ng bayan? Parang nabaliwala yung no taxation without representation dahil inabdicate, binaliwala ng ating mga babatas yung katungkulan nila na sila talaga magbabantay ng pondo ng bayan. Kaya ako talagang na-shock doon sa revelasyon ni Congressman Ungab kasi talagang completely isinuko nila yung kanilang katungkulan na dapat bantayan ang paggasta ng kaban ng taong bayan nung sila'y pumayag sa isang BICAM report ng BICAM ng budget na merong mga blanco. So ulitin ko, sino ngayon ang naglagay ng mga amount dyan sa blankong yan? Siguro ang nangyari doon, sige, lagyan na lang natin ng blanco yan. Basta yung pagtaas ng budget namin, walang baguhan yan. At saka yung pagtaas ng yung akap. At saka siyempre, yung pagtaas ng budget ng DPWH, yung ating mga proyekto dyan. Kasi nga po, ang balita ko, kung ang congressman ay average 1.5 billion kada isa ang nakukuha nilang mga budget para sa kanilang infrastruktura sa distrito, ang mga senatong mas malaki, hindi bababa sa 5 billion. Mantakin nyo nga kung totoo yung mga naririnig natin na tumaas na ngayon ng SOP. Dati 10% sa kalye, 5% sa building, ngayon daw hanggang 50% na. Mantakin mo kada senador, kada taon, kikita ng magkano ang 50% ng 5 billion? 2.5? Tapos meron pa silang 200 na akap. Tapos meron pa silang ginagastos na hundreds of millions sa opisyal na budget nila. Abay, bilyonaryo kada taon ng mga senatong. Kaya naman pala, pumayag siguro sila na iwan na may blanco ang BICAM. Pero dapat mga Pilipino, yan, yung mga nangyari sa budget na mas mataas ang DPWH, na tinanggal ang budget sa PhilHealth, na tinanggal ang pensyon ng sundalo, na tinanggal ang budget para sa modernization, tinanggalan ng scholarship natin, iyan talaga namang dapat magalit tayo. Pero yung napakadami na nga nilang mga biyernes at napakaswerte na nga nila dahil legal at illegal, napakalaki na ng kubra nila, hindi pa nila ginawa yung katungkulan nila na kumpletuhin ang budget. Nag-iwan pa sila ng mga blanco doon sa pinal na bersyon ng pangtao ng budget ng 2025. At sinurrender nila yung pagbuo ng budget sa mga tao na hindi natin kakilala. Mantakin ninyo, wala nang transparency dyan sa BICAM na yan dahil hindi naman yan broadcasted live at walang proceedings. Bukod pa dyan, hindi pa natin alam kung ano talaga yung pinal na budget dahil nga merong fill in the blanks. At sino sila para i-delegate yung kanilang kapangyarihan na bumuo ng pantao ng budget sa mga tao na hindi natin kakilala? Ano ba yan? Talaga bang pinaubayan na lang yan kay Specker at kay Zaldico dahil sila talaga ay mga representante o kamag-anak ng presidente? Binigay na ba natin sa Malacanang yung pinal na budget? Well, kung ganun ang nangyari, palpak pa rin. Kasi nga, inaamin naman nung ating presidente na talagang hindi tama ang nangyari. Sabi niya, suboptimal yung budget. Palpak pa rin ang budget. At hahanap daw siya ng paraan para ma-cure yan. No? Well, sa panahon nito, magagawa lang niya yung mga tinanggalan ng budget, magpapapasa siya ng supplemental budget.
Pero yung mga nadagdagan ng budget na puro punong-puno na anomalya, wala na magagawa doon. Ang pinagdarasal na lang natin ay sana mapawalang bisa kaagad yung budget na yan nang sa ganun, bago pa makuha ng mga magnanakaw sa Kongreso ang kanilang mga budget na binigay sa kanilang sarili, mapawalang bisa ng Korte Suprema nang sa ganun, hindi magastos yung pera na lalamunin nila. Ang problema lang dyan, mag-i-issue ba ng TRO talaga ang Supreme Court, no? Siyempre, kinakailangan mo nang meron din magsasampa ng kaso, no? At sa tingin ko naman, maraming nagmamadali na gumawa ng petisyon para sumampa ng kaso dyan, magsampa ng kaso dyan. Pero again, ang sentimiento ng taong bayan, hindi na bali yung Kamara. Alam na natin walang yaya mga yan. Alam na natin magnanakaw na sila. Tanggap na natin yan eh. Kaya nga marami, lalong-lalo na yan, mga miyembro at mga chairman ng Quad Committee, hindi na yan mananalo. Si Dan Fernandez, nangungulilat na sa pagiging gobernador dyan sa Laguna. No? Pero yung mga senatong na inaasahan natin na mas malawak ang pag-iisip, na mas matinding dedikasyon para sa pang-nasyonal na interes, bakit kayo pumayag? 12-12 po ata yung bicameral committee niyan. So hindi lang si Grace po at saka si Escudero. Yung iba pang senatong na miyembro ng BICAM na Senate panel, bakit kayo pumayag? Ang laki pa naman ng tiwala sa inyong bayan, kaya nga sa inyong mga senatong. Kaya nga, nung nag-charter change si Tambaluslos at gustong buwagin ng Senado, nagalit ang taong bayan. Kasi nga, ang tingin ng Senato, ng taong bayan sa mga senatong, kahit papano, sila yung kontra doon sa alam nating mukhang perang agenda lang ng mga congressman. Pero hindi, pinabayaan din nila ang taong bayan nung pumirma sila sa isang BICAM report na merong fill in the blanks. Bakit naman po ganyan? Talagang, ewan ko ba, siguro dapat talaga buwagin na ang Kongreso talaga nang sa ganun. Yung budget ng Kongreso, mapunta na sa taong bayan at ipaubaya na muna natin siguro sa presidente, gaya na nangyari dun sa panahon ni Cory Aquino, ang paggagawa ng batas. Anyway, dyan naman meron tayong binuo na UP Law Center, no, na talagang mandato nila na tulungan ng gobyerno, no. At yung panahon ni Cory Aquino, ang gumagawa ng batas ay yung UP Law Center. Napakadami tuloy na batas na naipasa, no, o nagkaroon ng bisa bilang batas na walang gastos, o yung family code, o yung administrative code ng Philippines, lahat po yan produkto ng UP Law Center. Patunay na hindi natin kailangan ng Kongreso para lang bumuo ng batas. Ang importante lang, alam natin kung ano yung mga estratehiya para bigyan ng katagunan, ng kasagutan ang mga problema ng bayan, at bahala na yung mga bihasa talagang sumulat ng batas dyan sa UP Law Center. O kaya naman, kunin natin yung nasa bill drafting ng Kamara de Representante ng Senado at sila nang gumawa ng batas na pamamagitan ng executive order gaya ng ginawa ni Cory Aquino at ni Presidente Marcos nung sila ay mga presidente, na sila mismo ang nag-discharge ng legislative powers. Pero ibig sabihin niya, kinakailangan ng taong bayan ay pawalang bisa muna yung saligang batas. No? Well, yan ay kinakailangan sagutin na ng mga Pilipino. Nung panahon ni Presidente Marcos, nagawa niya yan dahil sa martial law, binuwag nga niya ang Kongreso. Pero yung mga PDs niya, para sa kanyang pangsariling interes. Mantakin mo na pinayagan ni Presidente Marcos na magkaroon ng mga presidential decrees na mayroong bisa na batas na hindi man lang napapublish. Secret PDs. Pagdating naman kay Cory, well, tama naman yung ginawa niya. No? Tinap niya yung UP Law Center, kaya naman yung mga batas niya, wala naman pumupula. No? So po pwede naman na pagkatiwalaan ang mga dalubhasa na buuin ang mga batas. At siguro po pwede naman na yung presidente na rin ang gagawa ng pulisiya panandalian. Kasi kinakailangan natin talagang reformahin ang ating Kongreso. Hindi yan sa whether or not it is parliamentary or bicameral. Kasi nakita nga natin dito, no? Ang isang advantage ng bicameral sana ay babantayan nung parehong kapulungan ng Kongreso, yung kabilang kapulungan. Pero pag nagkuntsabahan dahil sa pera, talo na naman ang taong bayan. So anong solusyon? Sa totoo lang, hindi ko po alam. Kinakailangan bumalik tayo sa drawing board. Siguro ang starting point natin, yung proposed constitution na binuo nung panahon ni Presidente Duterte sa pamumuno ni dating Chief Justice Renato Puno. At ang solusyon nila ay federalism. Kasi sa federalism nga, karamihan ng budget pupunta na sa iba't ibang mga federal states, no? At ang rasyonal naman dyan ay yung mga federal states, mas alam nila kung ano yung problema ng taong bayan at mas bibigyan nila ng kasagutan.
Siguro, yan na nga po siguro ang solusyon dyan dahil hindi po talaga nagagampan ng Kongreso ang dapat niyang gampanan katungkulan. O, di ba nga, sabi nga po ng Iglesia ni Cristo, no, imbis na humanap ng solusyon sa problema ng napakataas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, inatupag ang politika ng HUAD Committee at saka ng Bad Government Committee. O, di ba? So, hindi lang po yan sa forma ng gobyerno, sa sister rin. At isa sa dapat na lang nating pag-usapan, paano mapuputol yung korupsyon na nagmumula sa Kongreso, lalong-lalo na sa budget ng DPWH, di ba? O natuto na tayo, 5,500 flood control projects, wala naman tayong napakinabangan. Ibig sabihin, yung 1.4 billion kada araw na ginagastos natin para sa flood control, kinukurakot lang. Ganun din naman ang pagdating sa mga ayuda, na ang laki-laki ng ayuda na binibigay na natin, AKAP, TUPAD, AIX, 4Ps, and yet, pinakamataas pa rin ang kahirapan. So obviously, ang dahilan dyan, kinukurakot ng mga politiko yung pamimigay ng ayuda. Siguro ang panimula dyan, ipatupad yung desisyon na napanalo ko sa Korte Suprema na dapat ang mga mabatas wala na talagang pakialam pagdating sa implementasyon ng pangtao ng budget. Pero nakikialam pa rin sila dahil sila namimigay ngayon ng AKAP. Mantakin nyo, sabi nung AKAP nung isang taon na tanging si House Speaker lamang ang makakadesisyon kung paano pamimigay at sinong bibigyan ng AKAP. Saan kayo nakakita ng ganyan? Sabi ng Korte Suprema, hindi na dapat nakikialam ang mga mababatas pagdating sa implementasyon ng pantao ng budget, di ba? So yan ang mga dapat pag-isipan. Pero ang malinaw sa akin, hindi po gumagana yung ating system ngayon na meron tayong dalawang kapulungan ng Kongreso na nagkukontsabahan para nakawin ang kaban ng bayan. Hindi po katanggap-tanggap yan. Kinakailangan natin ng alternatibo. Kaya ako, babalikan ko talaga yung draft ni dating Chief Justice Puno at titignan ko kung yan ang kasagutan. Kung hindi man tayo magkakaroon ng bagong gobyerno, at least simulan natin yung proseso ng pagbuwag ng Kongreso as it is kasi hindi katanggap-tanggap po yan na nagkukuntsabahan sila. Ako talaga, gusto ko talaga yung bicameral houses of Congress, dalawang kapulungan, dahil gusto ko may check and balance. Wala. Pagdating sa pera, wala palang check and balance. Lahat sila, unanimous, nagpirmahan nung committee report ng BICAM ng budget. Patunay na talagang pag pera pinag-uusapan, kuntsabahan ang senators at mga congressman. Agree ba kayo or disagree? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy at pagtangkilik, ha? Ang sa akin lang naman, dapat pag-usapan natin to. Kaya nga po, siguro ito lang yung kauna-unang pagkakataon na maga ako nag-spokes hour. Inagahan ko na po ngayong linggong ito para pag-usapan natin itong isyong ito na talagang malapit sa ating sikmura. Pera po natin yan. Bakit nila pinayagang gastusin na hindi natin alam kung saan at paano gagastusin itong kaban ng taong bayan? Yan pong resulta pag nagkaroon ng fill in the blanks sa pangtao ng budget. Pilipinas, magalit na po kayo. Grabe na pong pag-abuso ang ginagawa ng ating mga kongresista at mga senador. At ang presidente, siyempre, dahil siya naman ang lumagda niyan at binigyan ng validity ang budget na talagang punong-puno ng kababalaghan. Ang dapat na ginawa ni BBM dyan, kung talagang siya ay sincero na bantayan ang interes ng bayan, hindi na niya linagdaan yan. At hinayaan na niya ma-reenact ang budget, i-realign na lang ang budget sang-ayon dun sa National Expenditure Plan at yung mga ahensya na kulang ang budget, humingi siya sa Kongreso ng supplemental budget. Yan ang remedyo. Pero hindi niya dapat tinanggap yan. At hindi ko rin alam kung nakarating sa kanyang kaalaman na fill in the blanks pala yung final na version ng budget. Pero talaga po, Pilipinas, panahon na po para magalit. Kung hindi po, talaga naman pong binabaliwala natin ang ating mga karapatan at hinahayaan natin silang yurakan ang ating mga demokratikong mga institusyon. Magalit na tayo, taong bayan. Maraming salamat.